interview. Sana makalusot na tayo, makahanap ng mabait na amo. Yun lang naman ang important. Pangatlong interview. Good luck. Job hunting interview number 3. Lakad tayo papunta doon. This is a green mga pine trees. Naka-sleeveless ako, no? Shout out. Mukha lang pakita natin. Life update sa city. Kagagaling lang ng 3rd interview. Mayayaman ng mga tao dito sa city, guys. Lalaki ng mga bahay. Ang papasukan ko the day after tomorrow, sa Friday, cleaning, housekeeping, cleaning. Hindi ko pinasukan yung bata kasi may sakit siyang ADHD. Hindi daw siya naupo. Sabi ng ina, takbo ng takbo. May sugat yung ulo, ganyan. Sabi ko, ay mahirap to. Mahirap to pasukan. Mabait yung nanay. Maliit lang yung bahay nila. Maliit lang yung linisin. Ganun. Tapos, hindi ko pinasukan yun. Saka, naghanap siya ng bata. Yung active masyado ba. Sunod-sunod sa anak niya. I think sabi ko, hindi to para sa akin na trabaho. Kasi ako, malaki na hindi super active yung katawan. Yung tagalinis lang talaga, kumbaga, ng bahay. Yun yung ako. Pero yung maghabol-habol ka ng bata, ako dun. For this interview naman, bahay, linis, ang laking bahay, mga sis. Pamiling taga UK. May bahay din sila sa UK dito din. Pero, pagbungat sa sweldo, siyempre tatanungin ka ng sweldo, magkano gusto mong sweldo. Sabi ko, madam, ang dito, ang maximum talaga or ang dito, sweldo ng mga Pinay is 600. So high. Okay, 550, ganyan. So, nagkasundo kami sa 550. So, mag-training pa ako isang araw. Training ako ng isang araw. So, pag magustuhan niya ako, okay. Pag hindi, okay lang din. Napakaraming amo dito. Pero nga, ang yun, yung lang ugali. Di bali na yung basta yung ugali, mabait lang yung ugali ng amo. Doon lang magkatalo-talo. Sa init pa naman ang panahon ngayon, meron ako isang friend. Ako, ate, para ako magko-collapse dito sa work ko. Kasi sobrang init. Tapos sa liit-liit niya. Sabi ko, ako kaya ko pa naman kasi malaki pa naman yung katawan ko. Basta magtrabaho ka, kain lang din. Bawiin mo sa kain basta magtrabaho para hindi ka manghihina. Ganun. So, we'll see sa guys, sa Friday. Pag-start ako, try daw niya. Ang problema, pag maglinis tayo. Buong araw. So, yun mga sis, life dito sa Bukid. Bukid, life update dito sa city. Thank you sa inyong suporta. Napakaraming trabaho dito talaga. Kaso yung yung family mo lang, kailangan family support mo sa iyo, yung sabihin ka ng asawa, okay, ingat ka dyan, hindi yung okay, uwi ka na dito sa bukid, ganyan. Buwang na. Bis na maghahanap ng trabaho, pauwi ng bukid.
tanga. Sige na guys, ma-high blood na naman ako. Bye! Thank you for watching. Salamat. God bless everybody and happy Thursday ahead. Bye! Thank you for watching. Ang babaeng second wife dito sa Pakistan and nag-OFW as well. O diba? OFW. OFW ba tawag nun? Nagtatrabaho sa bahay. Siyempre, OFW na. Thank you, thank you. Sa sponsor, Madam Jennifer. Ano television niya? Jennifer Maganis, thank you. Thank you. Ang ano dito sa Pakistan. 15 years. Ta siya dito na? 15 years dito sa Pakistan na nag-work sa mga foreigner. Siya ang sponsor ng aming food for today. Okoy na isda with vegetables with sauce. O walang bayad yan mga sis ha. Donation lang. Thank you sa sponsor, Madam Jennifer. Salamat. You're so kind and pretty and sexy. O, diba? Oh, thank you so much sa sponsor, Madam Cora Bendicio. Isdang dagat, mga sis. Di baling, pagod sa kakahanap ng magandang trabaho, magandang amo. Basta, sulit sa foods. Ano to? Parang kima, parang tinapay na may cheese. Yung tawag itong orange, pansit malabon, isda. Yun, pang umaga. Thank you, Madam Cora Bendicio. Salamat. Pa natin yung isa. Tag-isa kami ni Madam Cora sa isda. Hi mga sisi, kumusta? Nakita niyo ba itong mga hawak ko? Ito yung na-harvest natin. Pag uwi ko, na-harvest na nila. Ng sister-in-law ko, iba yun sa kanila. Ang dami sa kanila. Saka, ito yung akin. Garlic. Native garlic. After ma-harvest, tanim na naman. Linisan ko pa ito, tanggalin itong mga tangkay, tapos tanggalan ng maduming balat. Linisan natin para maging maganda. Mga din to siguro maubos, mga kalahating taon, 6 months. Libre na tayong garlic. Kasi ang garlic guys, dito, pag alam nilang no chemicals, native, yung harvest galing sa bahay, mahal ang kilo. Nasa I think 1,000 rupees. Pero yung made in China, mura lang yun. Nasa lang at ang kilo nun? 300 rupees. Ito, mahal ito pag mga sibuyas, ganyan, yung tanim sa bahay. Mura ngayon ang garlic at saka sibuyas kasi harvestan dito sa Pakistan. Harvesting season dito ngayon. Mura ang mga gulay talaga. Pag harvest season. Pag hindi ting harvest, mahal naman. So, ganun dito. Kaya meron na tayong pang luto. Kahit anong pangluto. Ako ang lakas kumain sa garlic, mga sis. Yung magprito ka lang ng tapos ang dami mong garlic. Tapos mamaya nakaka-low blood pressure para ito. Maganda to sa high blood pressure kasi after kong kumain, parang sumama ang pakiramdam ko. Nag-check ako ng blood pressure, mababa ang blood pressure ko. Maganda to sa mga high blood pressure, mga ganyan. Ito yung kinakain ko pag nung nag-fried ako ng mga gulay, may sausawan,
garlic talaga. Kaya, ang Rosana, ibang amoy na ang bibig. Diabetic pa, maamoy pa ang bibig. Dagdagan pa ng garlic. So, yun na. Halo-halo na. So, ito guys. May malalaki, may maliliit din. Pero, ang taba ng mga laman niya, kahit maliit siya, matataba yung laman niya. Walang masayang nito. Yung sister-in-law, ang dami na harvest sila. Siguro mga 10 ganito. Ganito. Pero, hindi abot sa kanila ng kalahating taon kasi ang dami din nila magluluto. Pag mag-iipon sila, ipon-ipon. Ang dami lulutuin. Dami din garlic. Oo, ang daming garlic na maluto nila. So, ito na. After mag-harvest, tanim ulit. See you!